What's up mga kabengkeng? This is your Naughty Rider. It's your boy Naughty Rider, bringing you another video. Pangit ng mic. Sayang nabili kong mic na ICC. Parang ang hina kasi pumikap sa kwarto. Kaya balik ulit ako dun sa dati kong setup. Ngayon, today's video, dapat sasamahan ko yung kapitbahay ko, Motorcycle City Las Piñas. Di ko alam, madali hanggang 6 pa naman sila kasi balak na magpa-change oil, change fluids, lahat. Hindi niya doon nabili yung motor. Dominar 400 na 2018 pero 2022 daw na acquire. Swap lang naman sa NMAX niya, which is tataka ako bakit hindi, kasi dalaw daw scooter niya. Bumili siya ng Exciting 400 ba ng Kimco na expressway niya na, so nakaranas na siya ng expressway and tuntua siya kasi nga iba yung feeling ng naka-expressway ka tapos walang ka-traffic. Thank you. So ngayon, agos sa kanya, una na siya. Shout out Blue. Agising lang ni Andrew. So gusto niya matuto mag-manual. Pinatry ko naman sa kanya to. Okay naman. Kaso takot daw siya kasi lakas daw ng torque. Hindi pa nga, kasi hindi siya marunong manual na motor. Scooter lang. Tsaka di naman siya walwal. Tataya muna ako loto. Nautusan tayo magtaya ng loto ni Commander. So dito na ako dadaan and malamang kitain ko na lang siya doon. Goods ba Dominar 2018 sa panahon ngayon? Well, sasabi ko, natry ko yung bike, hindi naman sa nilayo ko, tinest drive ko lang. Expressway legal, yes, kasi alam ko na ayos na ng Kawasaki yung issue before na Dominar 400 hindi daw pasok sa expressway. Well, hindi to yung UG version yung UG kasi 2 cylinders na yun, tapos naayos na nila yung mga kulang talaga sa motor like yung gear indicator. Kasi yung 2018, grabe, ang hirap pag walang gear indicator, kapaka. Tapos malupit doon, ang hirap hanapin ng neutral. Di ko alam bakit. As in, kahit sobrang soft mo na pitikin, taas o pababa, mapasok agad siya sa gear. So wala siyang, kumbaga, ang hirap hanapin ng neutral sweet spot. Ayan, nakakainis. Pero okay lang, di naman ako yung gagamit nun. Siya naman. So tinanong ko siya bakit yun yung trip niya. Swap lang naman daw, beginner bike, which is yes, for me, kung taon ngayon 2024 hirapan kayo or gusto nyo matuto mag big bike manual, I suggest start kayo sa lower cc. Tapos after ng lower cc, doon na kayo mag-upgrade. Pero same principle, same mechanics. Ang maganda lang kasi pag nag-start kayo lower cc bago kayo mag big bike, kabisado nyo na yung daan, baga. Mali sticker ang tinitignan mo, boss Ironman sticker yun. So kung yari yan, alam niya na yung parang paano ba kalangasan sa daan pag motor ka. Pag big bike ka, mga ganito, medyo hindi ka naman nabubuli sa daan kasi malaki ka nga, pero pag yung mga lower cc ka kasi scooter ka, tapos makasabay mo SUV, yan, madalas ka mabuli sa daan.
So Dominar 400 for me, kino-consider ko siya as in a way parang lower cc na yung mga underbone yung datingan. Maganda siya, I mean yung forma and all, pero kasi underpowered siya, single cylinder yung 2018 na, tapos walang gear indicator, pero magaan yung motor. Nasa low rev range lang siya kasi wala, hihingit-hihingin ng cambio yon. So siya yung tipong bike na pang city lang talaga. Hindi siya for me, okay siya kung nakakapasok siya sa expressway, pero I doubt na parang magsasurvive siya doon na matagal. Yung UG pwede pa, kasi ang dami na nilang nabago sa UG, tsaka mas mabilis na yung UG compared dun sa naunang Dominar. Ito talaga ramdam ko parang 4,000 RPM, parang galit na yung makina. Pero good siya for beginner bike. Siguro I would suggest get the UG version, yung upgrade, kasi ganun din eh. I mean money's worth, yun man masasayang yung pera niya dun eh. Tatayo mo na ang loto, tuloy ko ulit, tuling ko muna dito. Kung alam ko may bat pa to eh. Ayan, tuloy tayo, bilis lang, naglit lang pagdaan ng loto. Ayun, so back to the topic. Okay siya for beginner, meaning sisimula pa lang talaga kayo magmotor ng manual. Siya kasi na-scooter na siya before, kasama ko na siya before. Di rin mapakali bumili ng motor, di naman nung motor masyado. Yung nakasama namin mag-ride, nagagalit pa sa amin kasi naiiwan daw siya. Well, sa amin naman, pagka nangiiwan kami, hindi naman iwan na iwan talaga, no? Pero na-enjoy lang namin yung mga kurba, si straight medyo. Tapos wala, pag sa straight, mahaba na yung straight, nihintay na namin kasi di ba, nagaya ka pa ng ride, kung iiwan mo din, sana nag solo ride ka na lang. Trip niya yun, pero goods, okay siya for beginner bike, lalo na kung mag-start kayo. Ako kasi, bakit hindi ako nag-Dominar? Una, underpowered. Sunod, yung 400cc, alam ko, sarili ko, pag sumampa ako doon, tapos doon ako natuto, later on pagsisisihan ko, mag-upgrade ako. Kaya doon na ako sa medyo abot kaya, matibay, tsaka hindi ganun ka underpowered. I mean, ito torquey, pero asahan mo, syempre parang simula ka lang to mid, pagdating mo ng dulo, syempre naked sports to, kahit ano piga mo, gandun ka lang talaga. Bukod sa motor mo, yung wind factor, bigat mo, nagmamatter yon. So for me, ano ba top speed ko dito? 180? 185. Dun sa 185 na yun, bumababa na yung speed kusa, kahit hindi ako bumibitaw sa silinyador. Bakit? Kasi yung hangin, kumbaga yung hangin na yung nagpapabagal sa akin. Kahit anong top ko, walang windshield, walang mangyayari talaga. So ako, kinuha ko naman tong bike not for the purpose na i-top speed ko siya or whatever. Kinuha ko to for the sole purpose na pwedeng daily commute and magaan sa corners, which I really like. Yan talaga yung nagpapanalo sa akin dito sa Kawasaki C650. Sobrang gaan niya sa libuhan. So yun yung reason ko bakit hindi ko siya binili, yung Dominar, for my beginner bike. Kasi marunong ako mag manual na kotse. Well, siguro sa generation ko alas lahat naman, tsaka yung older sa akin, lahat yan nag start manual kasi di pa uso automatic nun eh. Tapos syempre
kailangan pag-aralan mo kasi ang manual ng kotse, ang gamit mo pa, ang manual na motor gamit mo kamay. So kailangan mong i-unlearn yung sa kotse tapos lipat mo sa motor. So yun yung mga ginawa ko. Siyempre bago ko nga, sabi ko kanina bago ko nilabas to, dapat kahit pa paano kaya ko siya i-drive. Ginawa ko para matuto ako. Yung mga kaibigan ko na naka big bike, yan sila Otis Moto, sila Bench, madalas yan napunta dun sa amin. So ang ginagawa ko, hinihiram ko yung motor, dun ko pa practice first gear, kahit second gear, third gear. Actually hanggang second gear nga lang kasi masyadong mabilis yung CB650R. First gear, second gear, yun lang. So nung medyo nagamay ko na siya, tapos syempre nagpasama din ako sa kanila, tulad na nakita nyo dun sa video ko nung kinuha ko to. Sila din mismo nagbibuild ng confidence ko na kaya mo yan, Hen, kaya mo yan. Kasi ano naman marunong ka naman mag-manual ng kotse. So same mechanics, iba lang yung gumagalaw. Instead of your feet, kamay mo na. So yun na yung adjustment. So yun na nga, matuloy ako. Siya yung bumili siya yung tropa ko, kapitbahay ko, na iniwan ako, hindi pa kami nagsabay pumunta dito sa Motorcycle City sa Las Piñas branch. Kaway-kaway tayo sa sikat nating tropa, Sir Kirby. Shout out. Thank you. Shout out dito. Alam mo, goods dito sa Motorcycle City, Las Piñas. Gaganda ng mga lineup ng Kawasaki ngayon. Nauuso yung Ninja 500, Z500. Mas maganda yung trip ko, yung kulay nasa taas. Vulcan. To easy NK 800. 800cc na NK. 458 lang. Mas mura pa sa Versys. To. Bang! Hindi, naked naman kasi to Tapos yung plate, wala na siyang plate number niya nandun na sa baba. Ito yung bagong 400. Dito ako. Ba? Ninja 650. Hanapin mo, hintayin mo na lang kung may bagong lumabas na colorway. Kasi hindi nilabas dito sa atin yung ganito na colorway. Bisitahin natin yung motor niyang malupit. Maganda ka dyan. Z900 yan Maganda talaga yan. Shout out sa mga master na mechanic dito. Ayan, sila yung tumitirada nitong napakagandang Dominar 2018 na to. Ano masasabi niyo dito sa motor? Inalagaan ba? Gamit na gamit ba? Goods pa? Yun lang, oo, problema din pala yun. Tsaka walang gear indicator. Oo, wala yan 2018 ba yan? 2018, wala. UG yun, sa UG nagkaroon. Proud na proud siya sa bracket na binili niya. Yan daw. Ganda daw, maganda. Maganda naman talaga tignan. Makialam. Yan yung tawag natin kung anong trip mo sa motor mo, hayaan mo lang siya. Motor niya yan Yung kadena, nililinisan ba yung kadena nito? Bago nga Bago ba? Bago bang kadena yan? Parang hindi naman. Binila mo nga bagong kadena? Huwag niyo pong sundan tong vlogger na to, mayabang.
Welcome mga haters. Diyan dadami yung views natin. Ngayon, pinadjust lang niya kasi sobrang layo. Boss yan, thank you. Thank you. Shout out. Oh, shout out sa mga nasa bus, kinikilig pa. Kaway-kaway. Maabutan ng rush hour. Hindi talaga magbibigay eh. Naka-cellphone habang nagda-drive. Very good. Thank you. Pauwi na kami. Pasok ko lang siya sa BF. Kapit bahay ka naman eh. Wow, makatawa na din siya. Ayun, ginudge ko naman agad. Maganda naman pala. Tignan yung box niya, 35 liters. Galing pala sa NMAX niya. So nung iniswap niya yung motor, di niya sinama yung box. Kaya ang nangyari is binila na lang niyan ang bracket. Kasi sayang nga naman. Ito. Hindi, okay lang yan. Signal ka. Signal ka. Wala signal oh. Ano, kamusta naman? Mas madali na natin yun. Oo. Yun lang pala kailangan pa service lang. Hindi ka lang sanay kasi konting piga mo, umaandar agad siya. Yun yung mas maganda. Mas maganda masanay ng ganyan kaysa may play. Shopee lang yan. Ha? Shopee. Hindi mo, order na ako. Tapos ako nilagay ko lang. Para lang sa vibration. Hindi siya hindi nakakapagod sa kamay. Yan, tama. Padaanan nyo yung pedestrian. Hindi yung nagmamadali. Overall pala, goods yung Dominar. Practice bike, beginner bike, walang masama. Tingnan mo. Ganda rin tignan na may uy, makakadjut siya. Ganda rin tignan may box. Sakto lang din sa kanya. Daily bike, commuter. So all in all, goods. Pang practice lang naman niya yan eh. Siguro siya na rin nagsabi, mga walang 1 year sa kanya yan, papalitan niya na yan. Inaawitan na nga ito kung mag-upgrade daw ako eh. Siya na bibili na itong motor. Wala pa kasi sa isip ko mag-upgrade. Though gusto ko mag-adventure bike, pero wala eh. Parang babalance mo rin talaga kung ano yung purpose mo sa motor eh. Hindi naman everyday long ride, alam mo yun. Siguro malaking point sa akin yung may luggage. Ay bahala na. Nga natin. Siguro na hype lang ako dahil sa Boss Ironman, madami naka-adventure bike, gusto kong gumaya. Pero all in all, nga natin,
Yung Vogue medyo isa sa mga ano ko kasi pwede siya pang commuter bike. I mean, okay na okay siya. Kaya alam mo yun, napupusuan ko siya for now. Pero tama din sabi ng ibang tropa. Ha? Ha? Sakalan na ako. Kakanan tayo? Uwi na ako. Saan ka ba? Kala ko ba kapitbahay kita? Ha? Kala ko ba doon ka pa sa Warso? Punta pa? Kala ko nasa Warso ka pa? Di na. Hintayin ko, hinihintay ako ni Bes eh. Thank you. Ingat ka ha. Hindi na pala sa Warso to. Hindi ko alam. Kala ko kapitbahay ko pa din. Lumipat na pala. Ayun, balik tayo sa ano topic. Kaya pala sa Concha nakapagkita kanina kasi dito pala siya, lipat na pala siya. Anyway, back to the topic. Na-hype lang siguro ako dahil sa Boss Ironman. Madami naka-adventure bike na kaganda. Pero kung tutusin, okay naman tong bike. Siyempre luggage yun yung problema. Wala ka talaga lalagyan dito, magbabag ka talaga. Pero all in all, okay naman siya. I mean, parang hindi ko pa need mag-upgrade. Parang gano'n. Kasi na-fulfill pa nito yung purpose ko. Yung purpose bakit ko siya binili. Bakit ako nag-big bike. Kaya paano na. Yun, sabi pala ng tropa, hintay-hintay lang kasi syempre marami pang lalabas sa mga bagong motor, malay mo, di ba? Kaya ako siguro itong si Zero for keeps ko to kasi bukod sa naging beginner bike ko siya, kaya pa Boss Ironman finisher 2024. Saan ka pa? Okay siya, reliable bike for me. Kaya hirap i-let go. May nakita akong adorable doggo. Tayo natin to dahil gusto ko siya makita. Ayan hello doggy. Doggo, mamiss ko yung doggy ko. Uwi ako. Ay, miss ko yung alaga ko si Fudge. Anyway, dito ka na muna tatapusin. Salamat. Thank you for watching mga kabengking. And see you on my next video. Peace out.